Kabanata 941. Tama po, Miss Wynne. Matagal na po naming hinintay ang pagbabalik ninyo, paliwanag ni Mrs. Ralston, sa loob ng 2 taon. Tama, dagdag pa ng ibang kasambahay. Hindi kumpleto ang bahay na ito kapag wala ka. Tama siya, puno ng emosyon si Molly. Para sa amin, kayo ang tunay na may bahay ng tahanan na ito magpakailanman. Sinulyapan ni Cynthia si Molly ng masama. Dahil sa takot, mabilis na nagtago si Molly sa gilid. Labis ang pasasalamat ni Charlotte habang tinignan ang mga kasambahay. Sa pagkakataong ito, ihahatid ko lang si Robbie at aalis din agad. Mommy, huwag kang umalis. Hindi kita papayagang lumayo. Mahigpit na niyakap ni Ellie si Charlotte dahil sa pag-aalala. Mommy, ayokong umalis ka rin. Hinawakan din ni Jamie ang kamay ni Charlotte. Kapag umalis ka, gusto naming sumama lahat sa'yo. Balisa si Robbie at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Zachary, bulong niya, Daddy, magsalita ka naman. Bago pa man makapagsalita si Zachary, isang malakas na kalabog ang narinig at biglang nahulog si Cynthia mula sa hagdanan. Miss Blackwood, agad siyang inalalayan ng mga nurse. Umiiyak si Freya, sobra mong pinilit ang sarili mo. Sa kabila ng mga sugat mo, inuna mo pa rin ang kapakanan ng lahat sa pamilyang ito. Isinugol mo pa nga ang buhay mo para iligtas sina Mr. Jameson at Miss Elisa, kaya lalo kang nasaktan. Pagkatapos ay nagsalita siya kay Zachary sa malambing na tono, Mr. Noct, baka pwede mong tingnan kung bamuka ang sugat ni Miss Cynthia sa bewang. At baka rin na-sprain ang paa niya. Napakunot ang noo ni Zachary, ngunit wala siyang balak sumunod. Anong nangyari? Bumaba mula sa itaas si Taylor na balisa. Bakit ka biglang nahulog sa hagdan? Kailangan pa nating puntahan si Henry sa ospital. Anong gagawin natin ngayon? Sa pagbanggit sa pangalan ni Henry, napilitan si Zachary na umaksyon. Lumapit siya at inalalayan si Cynthia. Ayos ka lang ba? Dapat naging maingat ka. Ayos lang ako, sinyas ni Cynthia. Nang makita kong nahuhulog sina Jamie at Ellie, bigla akong tumakbo papunta sa kanila. Ang mahalaga, ligtas sila. Napailing si Morgan at gigil na siyang sampalan si Cynthia. Paano nahulog sina Mr. Jameson at Miss Elisa sa hagdan? Tiningnan ni Lupin ang mga bakas sa hagdanan. Dagdag ni Freya agad, pumilit si Mr. Jameson na buhatin si Miss Elisa sa likod niya. Tapos nung hindi siya naging maingat. Kalokohan yan, sigaw ni Jamie ng galit. May nagtulak sa akin mula sa likod. Sino? Tanong ni Charlotte. Kinamot ni Jamie ang ulo niya. Hindi ko nakita ng maayos pero sigurado akong may nagtulak sa akin. Sino kayang may lakas ng loob na itulak ka sa sarili nating bahay? Galit na tanong ni Robbie habang nakatikom ang kamao. Siguro, may nagpapakitang tao lang, sagot ni Morgan habang nakatingin kay Cynthia. Nagtago si Cynthia sa likod ni Zachary na takot na takot. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Nasa ibaba ako nung mga oras na yon. At ako pa nga ang sumugod para iligtas ang mga bata sa oras ng panganib. Paano ko sila matutulak? May clone ba ako? Hindi ba't parang meron naman? Sabay sulyap ni Morgan sa mga medikal na staff. Anong ibig sabihin nito? Paano nyo nagagawang pagbintangan ang anak ko ng ganito? Galit na tanong ni Taylor. Ang lugar na ito ay tahanan ng mga Noct, hindi ng mga Lindbergh. Anong karapatan nyo para manggulo dito? Parang ikaw hindi outsider, sagot ni Morgan na walang takot. Ikaw, biglang nagbago ang mukha ni Taylor. Miss Lindbergh, bastos ang tauhan mo. Tama siya, putol ni Charlotte. Napanganga si Taylor sa sagot ni Charlotte. Hinila ni Cynthia ang manggas ni Zachary habang tumutulo ang luha. May CCTV ba dito sa bahay? Malalaman natin ang totoo kapag pinanood natin. Mas kalmado si Lupin kumpara kay Morgan. Ito ang bahay ko. Bakit kailangang may security cameras? Sa wakas ay nagsalita si Zachary. Bago pa man ako makapagsalita, pareho na kayong nag-aakusa. Anong pinapahiwatig niyo? Ikaw, galit na sabi ni Morgan habang tumingin kay Charlotte. Mukhang pinuprotektahan mo siya. Iniabot ni Charlotte si Ellie kay Lupin at saka hinarap si Zachary. Ngayon na may madrasta ka na, hindi mo na iniintindi ang mga anak mo. Anong sinabi mo? Kunot noong tanong ni Zachary. Kung ganun, isasama ko na lang ang mga bata.
Ayaw na makipagtalo pa ni Charlotte at sumenyas na lang gamit ang kamay. Agad namang binuhat ng mga bodyguards niya ang tatlong bata at naghanda ng umalis. Charlotte Lindbergh, huminto ka riyan. Sigaw ni Zachary. Akala mo ba ito ang Lindbergh residence at pwede mong gawin ang gusto mo? Ang mga bata ay mga anak. Mga anak ko sila. Ako ang nanganak sa kanila kaya akin sila. Matigas ang paninindigan ni Charlotte. Simula nang mapunta sa iyo ang mga bata, palagi na lang silang nagkakasakit at nasasaktan. Dahil hindi mo sila kayang protektahan bilang ama nila, ibalik mo na lang sila sa akin. Sino nagsabing hindi ko sila kayang protektahan? Bakit pagkadating ni Ellie ay agad siyang nagkasakit? Nilason siya sa bahay ninyo. Tumigil na kayo. Galit na putol ni Robbie sa usapan. Biglang nagsuka si Ellie ng malakas at nadumihan si Morgan. Diyos ko, Ellie, gulat na sigaw ni Morgan. Ellie, sabay na lumapit sina Charlotte at Zachary. Karga-karga si Ellie, sinuri siya ni Charlotte ng may matinding pag-aalala. Ellie, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin, ha? Bakit ganito? Natarante si Zachary dahil pareho ito sa unang beses na nagkasakit si Ellie. Mommy, ang sakit, huhuho. Habang umiiyak, tuloy-tuloy ang pagsusuka ni Ellie. Ellie, natakot sina Robbie at Jamie. Dalhin na natin siya sa ospital ngayon. Desperado na sigaw ni Charlotte. Lumayo kayo, may doktor dito. Itinulak ni Taylor si Cynthia papalapit. Tingnan ko, sinyas ni Cynthia. Biglang sinunggaban ni Charlotte sa leeg si Cynthia, at pinatumba ito sa sahig at hysterical na sumigaw. Kapag may masamang mangyari sa anak ko, lilipulin ko ang buong pamilya mo. Napuno ng takot ang mga mata ni Cynthia at parang nararamdaman na niya ang kamatayan sa kanyang batok. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Sumubok si Taylor na pigilan si Charlotte pero itinulak siya ni Lupin. Ang iba pang medical staff ay umatras at halos hindi makahinga sa takot. Charlotte, kumalma ka. Hinila ni Zachary ang kamay ni Charlotte at nakiusap ng balisa. Bitawan mo siya at hayaang gamutin si Ellie. Kung hindi, mamamatay siya. Dahan-daang binawi ni Charlotte ang kanyang kamay. Habang pinipisil ang pisngi ni Cynthia, at mariing sinabi, makinig kang mabuti. Wala akong pakialam kung gusto mong makuha si Zachary. Pero kapag sinaktan mo ang mga anak ko, huhuhyutin ko ang laman mo ng pira-piraso. Naiintindihan mo ba? Nanginginig sa takot, sunod-sunod na tango si Cynthia. Ngayon, gamutin mo siya agad. Hinila ni Charlotte si Cynthia pataas. Bago pa bumagsak si Cynthia ulit, agad siyang sinalo ni Taylor. Matapos buhatin ni Morgan si Ellie pabalik sa kwarto, nagbantay ang ibang babaeng bodyguard habang ginagamot ni Cynthia si Ellie. Sila yun. Sila talaga. Galit na itinuro ni Jamie si Freya habang nakatikom ang kamao. Jamie, anong nakita mo? Tanong ni Robbie. Pinipilit nila si Ellie na uminom ng gamot. Nang sipain ko ang mangkok, muntik pa nila akong saktan. Itinuro niya si Freya ng may galit. Sigurado akong pinahirapan nila si Ellie, kaya siya nagkaganyan. Lahat ng tao ay napalingon kay Freya. Bakit ko gagawin yun? Desperado na paliwanag ni Freya. Dahil sobrang lala na ng sakit ni Miss Elisa, kailangan na niyang uminom ng gamot. Kinakausap ko lang siya para uminom. Hindi ko naman siya pinilit. At hinding-hindi ko po magagawang saktan si Mr. Jameson. Pak! Bago pa matapos si Freya magsalita, sinampal siya ni Lupin ng malakas. Anong kapal ng mukha mo? Hindi ako, totoo yan, hindi ko talaga ginawa. May dugo sa labi, napaluhod si Freya at humagulgol. Malalaman din natin ang totoo kapag iniimbestigahan. Sumenyas si Charlotte. Naiintindihan. Mag-uutos na sana si Lupin na dalhin si Freya palabas nang biglang sumigaw ito. Huwag! Uncle Taylor, iligtas mo ako. Maghintay. Mabilis na lumapit si Taylor at tumayo sa harap ni Freya. Pamangkin ko siya at assistant din ni Cynthia. Oo, matigas ulo niya pero wala siyang masamang intensyon. Wala akong pakialam kung sino siya. Sigaw ni Charlotte. Kahit ikaw pa, papatayin kita kapag sinaktan mo ang mga anak ko. Ikaw, namula ang mukha ni Taylor sa galit. Uncle Taylor, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Lumuha ng todo si Freya. Zachary, magsalita ka naman. Nakiusap si Taylor habang tinatitigan si Zachary.
Tumulong lang kami rito, tapos kami pa ang inaapi ng mga dayo. Anong ibig sabihin nito? Tahimik lang si Zachary, walang reaksyon. Sige, kinuha ni Taylor ang kanyang telepono. Kung ganyan, sasabihin ko na lang ito kay Mr. Noct. Sige, sa wakas ay nagsalita si Zachary at sumenyas kay Ben. Nagutos si Ben na dalhin sina Freya at ang dalawang nurse na nagpainom ng gamot kay Ellie palabas. Uncle Taylor, Uncle, sigaw ni Freya habang umiyak at pumapalag. Tama na, tumahimik ka na, sigaw ni Taylor. Alam niyang bibigyan pa rin sila ng kaunting konsiderasyon ni Zachary alang-alang kay Henry. Kung patuloy siyang makikipagtalo, baka tuluyan na silang mawala ng pagkakataon. Pababayaan na lang ba natin siyang umalis ng ganun-ganun na lang? Hindi matanggap ni Lupin. Kahit paano, dapat siyang imbestigahan. Tahimik na tumitig si Charlotte kay Zachary, puno ng halo-halong emosyon. Ano bang binabalak niya? Sa ekspresyon ng kanyang mukha, mukhang malinaw ang iniisip niya at hindi mukhang may sakit. Halatang may mali kay Freya. Isang simpleng investigasyon lang, lalabas na ang katotohanan. Pero ayaw niya itong gawin. Kahit pa iniisip niya si Mr. Noct, hindi sapat na dahilan yun para umatras agad. Kung alam ito ni Mr. Noct, tiyak na gusto rin niyang maimbestigahan ang nangyari. Kaya bakit ayaw ni Zachary? Dahil ba mahal na mahal niya si Cynthia at pinuprotektahan niya ito? Hindi, kahit mahal niya ito, hindi niya isa sa panganib ang buhay ng mga anak niya. Hindi ganun si Zachary. Kung ganun, ano ba talaga ang layunin niya? Tapos na ang usapan. Walang sino man ang pwedeng magsalita pa, babala ni Zachary. Pagkatapos, hinarap niya si Taylor. Mr. Blackwood, mahaba na ang araw mo. Sa tingin ko'y mas makakabuti kung umuwi ka na at magpahinga. Matagal ko nang balak yan, sagot ni Taylor na halatang naiilang. Ang kaso, dapat ko sanang isama si Cynthia para bisitahin si Mr. Noct. Matalino si Taylor. Alam niyang mahihirapan si Cynthia habang naroon si Charlotte. Kaya gusto niyang isama ito paalis. Sasabihin ko na lang kay Mr. Spencer na hindi makakapunta si Cynthia ngayon, sagot ni Zachary ng diretso. Ayos naman ang lagay ni Lolo. Si Ellie ang nasa panganib ngayon. Tama rin naman. Tumango si Taylor. Kung ganun, baka pwede kong hintayin siyang matapos kay Ellie bago kami umalis ng sabay. Dahil pareho kaming umaasa ngayon sa paggamot niya, hindi ko siya pwedeng paalisan. Binigyan ni Zachary si Taylor ng makahulugang tingin. Pero, nang naguguluhan na si Taylor, lumapit ang isa sa mga nurse, Mr. Blackwood. Sabi po ni Miss Blackwood na mauuna na po kayong umuwi. Mananatili siya rito para alagaan si Ellie at si Mr. Noct. Sige, wala nang magawa si Taylor kaya pumayag. Ngayon na nawala na sina Freya at ang iba, kailangan niyo ba ng dagdag na tulong? Papupuntahin ko si Reyna kasama ang mga tauhan niya. Wala ka nang dapat alalahanin. Sa seniors niya, lumapit ang mga tauhan ni Zachary para samahan palabas si Taylor. Kung ganun, mauuna na ako. Pakiingatan si Cynthia habang nandito siya. Bago umalis, tiningnan muna ni Taylor si Charlotte nang may pag-aalala bago inalis ang tingin. Wala kang dapat ipag-alala, ito ang tirahan ng mga Noct. Tinapunan ni Zachary ng tingin si Charlotte. Buti naman kung ganun. Pagkatapos noon, umalis na si Taylor nang walang pag-aalinlangan. Zachary, ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba dahil bahay mo ito, hindi na kita kayang galawin? Galit na banta ni Charlotte. Kapag nagpasya akong patayin ang isang tao, kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan. Alam kong makapangyarihan ka, mahinahong sagot ni Zachary, pero sa lagay ni Ellie ngayon, hintayin na muna nating bumuti ang kalagayan niya bago natin ituloy ang usapan. Napaisip si Charlotte, tama naman siya, hindi ito ang tamang oras para uminit ang ulo niya. Tawagin agad si Reyna, utos ni Zachary kay Cain. Agad po, umalis si Cain para tumawag. Tayon at maghintay sa itaas. Sumenya si Zachary para mauna na si Charlotte. Sabay silang umakyat at dumiretso sa labas ng kwarto ni Ellie. Sa mga oras na yun, ginagamot ni Cynthia si Ellie kasama ng kanyang medical staff. Bantay sarado naman sila nina Morgan at 4 pang babaeng bodyguard. Hindi na kalmado si Cynthia gaya ng dati. Pawis na pawis siya, at nanginginig ang mga kamay habang nagtatrabaho.
Napakunot-noo si Charlotte sa nakita. Pumasok si Zachary sa kwarto at paalalang nagsalita. Dahan-dahan lang. Kailangang gumaling si Ellie. Napatingin si Cynthia sa kanya, at tila nabuhayan ng loob bago muling itinuloy ang paggagamot. Gag-ana kaya yan? Mahina at nag-aalalang tanong ni Lupin. Hindi sumagot si Charlotte. Sa halip, pumasok siya sa isang bakanting kwarto at tumawag. Pagkadail pa lang, agad na sinagot. Charlotte, Danrick, kailangan ko ng tulong mo. Sige, sabihin mo. Pahiram muna kay Francesco ng 2 araw. Ikaw ba ang may sakit? Hindi. Kung hindi ikaw, huwag mo na siyang istorbohin. Pagkasabi noon, ibinaba agad ni Danrick ang tawag. Labis ang inis ni Charlotte. Si Francesco ang personal doctor ni Danrick at sobrang bihira itong magpakita. Tanging si Danrick lang ang ginagamot nito kapag talagang malala na. Noong nilason si Charlotte noon, lahat ng doktor na tinawag ni Danrick ay hindi siya nagawang pagalingin. Hanggang sa naging desperado na ang sitwasyon, saka lang tinawag si Francesco. Pagkatapos ay gumawa ito ng espesyal na gamot at unti-unti nitong na-neutralize ang lason sa katawan ni Charlotte. Kaya ngayong nakita niyang ganon ang lagay ni Ellie, sobrang nag-aalala siya. Tumawag siya kay Danrick para humingi ng tulong pero hindi niya inasahang tatanggihan siya agad. Wala na ba tayong ibang pag-asa kundi si Cynthia? Isinusuka na niya. Isinusuka na niya. Sigaw ni Morgan mula sa labas, puno ng pag-asa. Agad na tumakbo si Charlotte palabas at nakita niyang sumusuka si Ellie ng madugo na likido. Pagkatapos noon, humagulgol na ito ng malakas. Si Cynthia naman ay napaupo sa sahig, pawis na pawis ang noo. Halos mamatay siya sa takot habang ginagamot si Ellie. Alam niyang kung hindi niya mailigtas si Ellie, siguradong papatayin siya ni Charlotte. Ellie, lumapit agad si Zachary at niyakap si Ellie. Mahinahon niyang pinakalma ito. Huwag kang matakot. Andito si Daddy. Mommy, gusto ko si Mommy. Inabot ni Ellie ang kamay niya at tinawag si Charlotte habang umiiyak. Lumapit agad si Charlotte at hinawakan ang kamay ni Ellie. Andito si Mommy. Mommy, yamakap si Ellie kay Charlotte at mahigpit na niyakap ang leeg nito. Mommy, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Mommy, manatili ka na lang dito. Yamakap si Jamie sa binti ni Charlotte at ayaw siyang pakawalan. Habang tumutulo ang luha, nakiusap siya. Malungkot kami kapag wala ka rito. Hindi makapagsalita si Zachary. Parang pinalalabas ng mga bata na pinapabayaan sila sa bahay. Isa kang masamang ama. Tulad ng inaasahan, matalim na tinitigan ni Charlotte si Zachary. Ako, hindi alam ni Zachary kung ano ang sasabihin. Kabanata 945. Mommy, pakiusap ko huwag ka munang umalis. Hintayin mo munang gumaling si Ellie bago ka umalis. Hinila ni Robbie ang manggas ni Charlotte at nagmungkahing, paano kung may mangyari kay Ellie habang wala ka? Isasama ko kayong lahat pauwi, tugon ni Charlotte. Itigil mo na yang kalokohan, agad siyang pinigilan ni Zachary. Hindi mo ba nakikitang sobrang sakit ni Ellie? Bakit ka ba ang kulit? Zachary, para sa mga bata, hindi ka ba pwedeng manatili muna? Halos nagmamakaawa na si Zachary. Yung iba, saka na natin pag-usapan. Kinabahan si Cynthia nang marinig ang kahilingan ni Zachary. Kahit hilahin pa niya ang manggas nito, hindi siya pinansin. Sandaling nag-alinlangan si Charlotte. Kahit ayaw niyang manatili, hindi niya kayang ipagsapalaran pa si Ellie. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay gumaling si Ellie. Dahil hindi niya makontak si Francesco at wala pa si Dr. Felch, wala siyang ibang mapagkakatiwalaan kundi si Cynthia. Pero kung si Cynthia ay gagawa na naman ng masama, malalagay sa panganib si Ellie. Kaya alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Sa isip na iyon, pumayag na rin si Charlotte. Sige, mananatili ako dito ng ilang araw hanggang gumaling si Ellie. Ayos yan. Tuwang-tuwa si Zachary. Agad niyang inutusan si Ben, ihanda ang mga kwarto, pati na rin yung para sa mga bodyguard. Agad-agad, at dali-daling ipinaabot ni Ben ang mensahe kay Mrs. Ralston. Daddy, ang saya mo tingnan. Nakangiti ka pa. Napatingin si Jamie kay Zachary. Sigurado ka, mabilis na bumalik sa sarili si Zachary. Napailing si Charlotte at sinabi, lumabas na kayong lahat. Dito muna ako kay Ellie. Gusto ko ring manatili kay Ellie. Labas. Sige.
Hindi pa natatapos si Zachary, pinutol na siya agad ni Charlotte. Nagulat ang lahat sa nakita nila. Hindi nila akalaing natatakot si Zachary kay Charlotte. Samantala, namutla si Cynthia at nawala ang dating kumpiyansa niya. Ang dami niyang tiniis para lang manatiling malapit kay Zachary bilang doktor nito. Pero ngayon, pinayagan si Charlotte na manatili sa isang simpleng dahilan lang. At higit pa roon, tinrato siya ni Zachary na parang espesyal na bisita. Parang tahanan na ni Charlotte ang villa. Sa takbo ng mga pangyayari, unti-unting nauupos ang pangarap ni Cynthia na maging si Mrs. Knox. Ngayon pa lang, mukhang mahihirapan na siyang manatili roon, lalo pang ipagpatuloy ang mga plano niya. Dr. Blackwood, dito po tayo. Pag-aanyaya ni Lupin. Lumabas si Cynthia na nakayuko ang ulo, kasabay ang kanyang mga staff. Wala nang ibang tao sa silid, kaya agad nagsiksikan sa paligid ni Charlotte ang mga bata at masayang sumigaw, "Mommy! Ang saya, nasa bahay ka na ulit." "Pansamantala lang ako dito," paliwanag ni Charlotte. "Kailangan kong personal na bantayan si Ellie dahil sobrang sakit niya. Kapag gumaling na siya, ako'y pag-usapan na lang natin kapag dumating ang tamang panahon." Kumpiyansang wika ni Jamie habang kumakaway. "Baka kapag gumaling na si Ellie, ayaw mo na ring umalis." "Tama ka dyan." Tumango si Robbie na nakangiti. "Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, kasama ko si Mommy." Yamakap si Ellie kay Charlotte at ayaw nang bumitaw. "Basta kasama ko si Mommy, hindi na ako natatakot." "Mabait na bata, Ellie." Marahang hinaplos ni Charlotte ang buhok ni Ellie. "Habang nandito ako, walang makakapanakit sa'yo." "Mommy, dito ka na matulog sa kwarto ko." Mahigpit na nakayakap si Ellie at ayaw pakawalan si Charlotte. "Gusto ko lang mahagkan ka araw-araw." "Sige." Hinalikan siya ni Charlotte sa noo. "Sasamahan kita." "Paano naman ako?" Umarte si Jamie na nagseselos. "Gusto ko rin si Mommy." "Lalaki ka at kuya ka," paalala ni Robbie. "Bakit ka pa nakikipag-agawan kay Ellie?" "Hindi ganun," mabilis na paliwanag ni Jamie. "Hindi ko siya inaagawan. Gusto ko lang, kalimutan na, masaya lang ako na nakikita ko si Mommy araw-araw." "Magpakabait kayo. Kapag gumaling na si Ellie, mas marami na akong oras sa inyong dalawa," paniniguro ni Charlotte sa kanila. Samantala, personal na inutusan ni Zachary si Mrs. Ralston na ihanda ang kwarto ni Charlotte. Sa katunayan, iniutos rin niyang ihanda ang mga kwarto para kina Lupin at Morgan. Tuwang-tuwa si Mrs. Ralston nang marinig na mananatili si Charlotte. Kaya naman agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan para simulan ito. Habang masayang naghahanda sina Molly at ang iba pang kasambahay ng mga kwarto, tumulong rin ang ibang tauhan. Pagkatapos ng lahat, iniligtas sila ni Charlotte mula sa kamay ni Zora kaya't labis silang nagpapasalamat. Sa isang iglap, naging abala at masigla ang buong bahay. Habang ang lahat ay abala sa kanilang gawain, pakiramdam ay may pista sa paligid. Gayunpaman, biglang dumating si Cain at tahimik na lumapit kay Ben. "Ben, paikot-ikot ang agila sa bubong at gustong pumasok. Anong gagawin natin?" Alam nilang alaga ito ni Charlotte. Kaya hindi nila ito kayang labanan o paalisan. Pero hindi rin nila ito maaaring papasukin dahil baka matakot ang mga kasambahay. "Tungkol dyan, hayaan mo siyang pumasok." Sakto namang dumaan si Lupin. "Hindi yata magandang ideya yan." Napakunot noo si Ben at tinanong, "Paano kung may masaktan?" "Huwag kang mag-alala. Hindi nananakit si Fifi nang walang utos ni Miss Lindbergh," ani Lupin nang may pagmamalaki. "Maliban na lang kung karapat-dapat saktan ng tao." "Ikaw, ak!" Biglang tumili ang agila sa labas. "Ay!" Halos madulas sa hagdanan ang dalawang nurse mula sa pamilya Blackwood dahil sa takot. Namutla si Cynthia sa labis na pagkataranta. Nakakatakot talaga yan," bulong ng isa sa mga matandang kasambahay. "Papayagan ba talaga natin siyang manatili sa loob? Kakagatin ba ako?" Nanginginig na tanong ng isa pang mas batang kasambahay. Noon, maliit lang na loro ang alaga ni Miss Wind. Pero ngayon, may agila na siya. Tingnan mo sila." Tinuro ni Ben ang mga kasambahay. Takot na sila kahit nasa labas pa lang ang agila. "Paano pa kaya kung pumasok yan? Mas mabuti pang pauwiin mo na lang." "Hindi pwede." Matigas si Lupin.
Dinala ni Miss Lindbergh yan dito, hindi natin pwedeng paalisan. Pero, Fifi, bago pa makasagot si Ben, tinawag na ni Robbie ang agila sabay hihip na parang pito. Aak! Lumipad ang agila papasok sa villa na parang palaso, dala ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Napasigaw ang mga kasambahay sa takot. Sabay-sabay na nagtakbuhan ang mga medical staff mula sa pamilya Blackwood, na akala mo'y aatakihin sila ng agila. Nang papalapit na si Ben para depensahan ang sarili, lumipad ang agila sa ibabaw ng kanyang ulo at damapo sa balikat ni Robbie. Dahil sa bigat ng agila, bahagyang bumaba ang balikat ni Robbie. Pero nanatili siyang kalmado. Sinabi niya, kailangan mong mag-behave, naiintindihan mo. Tumahimik ang agila na tila sumasang-ayon. Ayan, ganyan dapat. Hinaplos ni Robbie ang mga pakpak nito at tumingin kay Lupin. Miss Lupin, sa kwarto ko na lang si Fifi. Pakipadala ang pagkain niya roon. Opo, Mr. Robinson. Ngumiti si Lupin. Mrs. Ralston, Miss Molly, Zizi, huwag kayong matakot. Alaga ko si Fifi. Hindi siya nananakit, ani Robbie. Sige na nga, tumango si Mrs. Ralston ng sunod-sunod. Napanganga ang lahat habang pinapanood si Robbie na dalhin ang agila papunta sa kanyang kwarto. Hindi pa ganoon katagal mula nang muntik siyang saktan ng parehong agila sa bahay ng mga Noct. Walang nakaisip na matuturuan niya ito at maging alaga pa niya. Mr. Robinson, ang galing mo talaga. Sambit ni Zizi na kasambahay. Dahil alaga mo pala yan, hindi na kami natatakot. Hinimas ni Mrs. Ralston ang kanyang dibdib. Maghahanda ako ng baka at aakyat ko agad mamaya. Pagkatapos noon, bumalik na sa trabaho ang mga kasambahay. Nang makita ni Ben na hindi na natatakot ang lahat, tumigil na rin siya sa pakikialam. Pagkatapos nito, inutusan ni Lupin ang mga bodyguard na kunin ang kanilang mga bagahe. Sa dami ng mga abalang tao, kapansin-pansin ang pagiging out of place ng mga Blackwood. Dahil hindi gusto ng mga tauhan sa Noct residence si Cynthia, mabilis silang nagkaroon ng koneksyon sa mga tauhan ng pamilya Lindbergh. Hindi nagtagal at naging magkaibigan na sina Mrs. Ralston at Lupin. Tinanong ni Lupin si Mrs. Ralston kung kailangan bang dalhin ang mga kusinero ng pamilya Lindbergh. Nag-aalala siya na baka hindi kayanin ni Mrs. Ralston. Tiniyak ni Mrs. Ralston na ayos lang siya dahil wala naman silang gaanong ginagawa noon. Ngayon na bumalik na si Charlotte at nagkita-kita ulit ang pamilya, napakasigla ng atmosphere sa villa. Masaya ang lahat ng mga katulong at handang tumulong. Naantig si Lupin sa kanilang tugon. Nagulat din siya sa pagiging malapit ng mga matatandang kasambahay ng pamilya Noct kay Charlotte. Sa katunayan, sinabi ni Mrs. Ralston sa kanya na itinuring na nilang pamilya si Charlotte. Kaya hindi na niya kailangang umasta na parang ibang tao. Tumango si Lupin at pinaalalahanan sila na huwag masyadong mapagod. Sabihin lang agad sa kanya kung hindi na nila kaya at aayusin niya ang karagdagang tulong. Matapos tanggapin ang sinabi ni Lupin, bumalik na si Mrs. Ralston sa kusina. Samantala, napabuntong hininga si Molly at nagkomento na iba na ang pakiramdam sa villa ngayon na bumalik na ang tunay na ginang ng bahay. Malinaw na sinabi niya iyon para saktan si Cynthia. Sa mga oras na iyon, walang pumapansin kay Cynthia sa bahay, parang wala siyang presensya. Sa katunayan, maraming naiinis sa kanya. Nagdala ng 8 medical staff ang mga Blackwood. Ngayon na 3 ang pinaalis, 5 na lang ang natira. Hindi rin sila pinapansin. Pagbalik ni Cynthia sa silid na may masamang timpla ng mukha, agad siyang nilapitan ng 5 staff. Miss Cynthia, bakit hindi na lang tayo umuwi? Dahil hindi naman tayo gusto ng mga tao rito, baka mas mainam na umalis na lang tayo. Tama, kahit ang mga katulong ay ayaw sa atin. Kahit gaano pa ang ginawa natin, hindi nila ito pinapahalagahan. Kaya bakit pa tayo magtitiis dito? Ngayon na bumalik na ang kanyang asawa na may engranding pagbabalik, mukhang magiging mahirap para sayo na manatili rito, lalo na't napaka makapangyarihan niya. Pak! Bago pa matapos ang nurse, sinampal siya ni Cynthia. Punong-puno ng galit, ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa sampal. Kahit na namula at namaga ang pisngi ng nurse na may malinaw na bakas ng kamay, yumuko siya at hindi naglakas loob na magsalita. Pinigilan ang luha habang kumakagat sa kanyang labi.
Tinaas ni Cynthia ang kanyang baba na may pananakot upang titigan ito sa mata. Pagkatapos, nagsinyas siya ng galit. Makinig kayo, binayaran ko kayo ng malaki para magtrabaho para sa akin. Kahit na magdusa kayo, tiisin niyo. Oo, sagot ng mga medical staff sa mahinang tono. Ang mga Lindbergh at ang mga Noct ay mortal na magkaaway. Hindi gugustuhin ni Zachary na makipagbalikan kay Charlotte. Kahit na gusto niya, pwede tayong umasa kay Mr. Noct para pigilan sila. Alam ko ang dapat kong gawin at hindi ko kailangan ang mga walang kwenta niyong opinyon o pag-aalala. Naiintindihan po namin. Takot na tugon ng lahat ng medical staff. Sa mga sandaling iyon, mukhang halimaw na si Cynthia at malayong-malayo sa kanyang maamong anyo. Mag-ingat sa mga sinasabi niyo at tigilan ang pagkalat ng kalokohan. Gawin niyo lang ang inuutos ko. Kung may marinig kayong mahalagang impormasyon, agad niyo akong i-inform at may gantimpala kayong matatanggap. Oo, tumanggo sila bilang pagpayag. Lumabas na kayo ngayon, utos ni Cynthia. Pagkaalis ng mga staff, si Cynthia na lang ang natira sa silid. Dahil wala na si Freya, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Ang natira na lang sa kanya ay isang grupo ng mga walang kwentang tao na hindi makakatulong. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Cynthia. Dahil sa lahat ng hirap na tiniis ko para manatili sa Noct residence at magkaroon ng mahalagang posisyon sa tabi ni Zachary, sayang naman kung bibitaw na lang ako. Napakalakas ni Charlotte, wala akong laban sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Habang nag-iisip siya, bigla na lang tumunog ang kanyang telepono. Agad niya itong sinagot nang makita na si Taylor ang nasa video call. Cynthia, kumusta ka? Inapi ka ba ni Charlotte? Tanong ni Taylor na puno ng pag-aalala. Ano sa palagay mo? Hinimas ni Cynthia ang kanyang leeg. Kita pa rin ang bakas ng pagkakasakal ni Charlotte. Halos hindi na siya makahinga kanina. Dapat ka nang umuwi agad. Nang inig si Taylor habang inaalala ang nangyari noon. Ang pamilya Lindbergh ay mahilig makipaglaban. Si Danrick mismo ay pumapatay ng hindi man lang kumukurap. Siyempre, ganoon din ang ugali ng kanyang kapatid. Sa paraan ng pagtitig sa iyo ni Charlotte, baka lapain kanya kung mabibigyan siya ng pagkakataon. May agila pa silang alaga. Kapag nagtagal ka pa riyan, baka mamatay ka. Tumigil ka na sa pagsasayang ng oras. Labis ang inis ni Cynthia. Imbes na sabihin mong umalis ako, dapat iniisip mo kung paano ko aalisin si Charlotte. Huwag kang magbiro. Kailan pa ako naging may kakayahang gawin yan? Siya na mismo ang nagsabi kanina na kahit ako ay hindi niya palalampasan kapag nagdulot ako ng gulo. Wala akong magagawa. Cynthia, umalis ka na para makabawi pa tayo sa ibang araw. Mahalaga ang kaligtasan ngayon. Tama na. Naiinis si Cynthia sa mga sinabi ng kanyang ama at muntik ng ibaba ang tawag nang may bigla siyang naisip. Kumusta na si Ginoong Noct ngayon? Pagkaalis ko sa mansyon ng Noct, dumiretso ako sa ospital para makita siya. Maayos na siyang nakaka-recover at gusto nang lumabas. Pero hindi siya pinayagan ni Spencer at gusto pa siyang obserbahan ng kaunti. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang nangyari sa mansyon. Hindi, dapat mong sabihin sa kanya. Agad na isinenyas ni Cynthia. Hindi lang yun, dapat ipaalam mong bumalik si Charlotte para maghiganti. Para makuha ang mga bata, pinalason niya si Ellie. Sa huling sandali, ako ang nagligtas kay Ellie. Kaya ako'y nananatili ngayon sa mansyon ng Noct para protektahan siya. Naiintindihan ko na, napagtanto ni Taylor ang plano niya. Pupunta na ako sa ospital ngayon din. Sa ngayon, nasa iyong mga kamay ang aking kaligayahan at kinabukasan ng pamilyang Blackwood. Mas mainam kung mapapabalik natin si Ginoong Noct sa mansyon para ayusin ang sitwasyon. Sa ganoong paraan, mapipilitang umalis si Charlotte. Naiintindihan ko. Sunod-sunod na tango ni Taylor. Aasikasuhin ko agad. Huwag ka nang mag-alala. Pagkatapos ng tawag, ngumiti si Cynthia nang may kasamaan. Para bang malapit na ang kanyang tagumpay. Samantala, nanatili si Charlotte sa kwarto kasama si Ellie hanggang sa makatulog ito. Tahimik na pumasok si Lupin at mahina ang tanong. Naiprepare ko na ang mga gamit mo at inilagay sa guest room na inihanda nila para sayo. Kumain ka muna. Ako na ang magbabantay kay Miss Elisa. Sige, dahan-daang inalis ni Charlotte ang kanyang braso at iniunat ito kasama ang leeg.
Dahil nakahiga siya sa tabi ni Ellie, namanhid ang kanyang braso at balikat. Mahirap, ano? Bahagyang minasahe siya ni Lupin. Kumain ka muna dahil hindi ka pa kumakain buong araw. Mabuti na lang at bumuti na ang lagay ni Miss Elisa. At habang andito ako, hindi maglalakas loob si Cynthia. Tama, dumating si Morgan na may dalang mangkok ng sabaw. Miss Lindbergh, inumin niyo muna ito bago bumaba ang blood sugar niyo. Salamat. Pagkainom ng isang higop, nagtanong si Charlotte. Nakontak mo na ba si Marino? Kumusta na ang paghahanap niya? Oo, mahinang sagot ni Morgan. Sabi niya, matapos ang nangyari sa inyo 2 taon na ang nakaraan, hindi na maganda ang tingin ni Dr. Felch kay Ginoong Noct. Kaya lumipat siya ng tirahan kasama ng kanyang pamilya at pinutol lahat ng koneksyon. Kamakailan lang pinuntahan siya muli ni Ginoong Noct pero hindi siya pinapasok. Nang si Marino naman ang pumunta roon, nalaman niyang lumipat na sila at wala na tayong ideya kung saan sila ngayon. Pero nabanggit niya na baka alam ni Olivia kung nasaan si Dr. Felch. Ayusin mo na, gusto kong makita si Olivia. Agad na utos ni Charlotte. Opo, tumango si Morgan. Matapos magsuot ng jacket, si Charlotte ay naghanda ng umalis. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad si Zachary na papalapit pa lang para kumatok. Nagtagpo ang tingin nila. Ang tingin ni Charlotte ay malamig habang si Zachary naman ay may halong pagkalito at damdaming hindi maipaliwanag. Mag-usap tayo. Sige, walang emosyon na sagot ni Charlotte. Papunta rin naman ako sayo. Pagkatapos, sabay silang lumabas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nang sumunod si Charlotte kay Zachary papasok sa isang silid, agad siyang binalot ng matinding pakiramdam ng pamilyaridad nang mabuksan niya ang pinto. Huminto siya sa paglalakad, at tinitigan ang paligid ng silid at biglang nakita ang larawang kasal na nakasabit sa dingding. Nandoon sina Zachary at siya, ang mga bata, si Mrs. Berry, at si Fifi. Isa iyong litrato nilang 7 na kuha sa tabing dagat. Lahat sila ay masayang nakangiti sa litrato. Sa sinag ng araw na tumatama sa kanilang mga mukha, ramdam na ramdam ang init at pagmamahalan. Napamaang si Charlotte sa nakita. Para bang may bumukas na sugat sa kanyang ulo habang bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan. Tawagin mo akong hubby. Haha, nakakakilabot pakinggan. Ulitin mo, hubby. Hubby, hubby, hubby. Sheesh! Bakit hindi ka tumutulong sa akin maligo? Kapag naging mabait ka, may gantimpala ka. Paparating na, kasado na tayong kasal. Bakit parang hindi ka pa rin masaya? Masaya ako, wifey. Hubby, good girl. Tingnan mo, sinuot ko na ang singsing. Simula ngayon, mag-asawa na tayo. Charlotte, huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, hindi ko bibitawan ang kamay mo. Habang bumabalik sa kanyang isip ang mga masayang alaala, para bang nangyari lang ang lahat kahapon. Sa pag-alon ng kanyang damdamin, naramdaman ni Charlotte ang pagbabalik ng emosyon mula sa nakaraan. Tumangala siya kay Zachary habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Naalala mo na ba, habang hawak ang kanyang mga balikat, tanong ni Zachary na puno ng pag-aalala. Minahal natin ang isa't isa noon. Naalala mo ba? Habang tinatitigan siya ng may luha sa mga mata, paikot-ikot sa isipan ni Charlotte ang magagandang alaala na parang pelikula. Naniniwala siyang minsan sa kanilang buhay, minahal nga nila ang isa't isa ng totoo. Naghalo ang kanyang pagmamahal at galit. Subalit, isang biglaang sakit sa kanyang ulo ang nagpagising sa kanya sa katotohanan. Pumikit siya, hinawakan ang kanyang ulo ng mariin habang dumadaloy sa kanyang isipan ang mga nakakakilabot na imahe. Ang damit pangkasal, dugo, si Mrs. Berry, kulog, at bagyo. Isa-isang kumislap ang mga larawan sa kanyang isipan na parang kidlat. Sa kanya, ang pagkabigla ay parang pinalo ang kanyang utak. Agad siyang natauhan, damilat, at bumungad ang isang nakakakilabot na titig. Napaatras si Zachary sa gulat sa tingin ni Charlotte. Tigilan mo na ang pagpipilit mong ibalik ang alaala ko. Lalo mo lang akong kinapopootan. Galit niyang sabi, pinapatawad kita dahil sa mga bata. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad na kita. May isang malaking hindi pagkakaunawaan,
at gusto sanang ipaliwanag ni Zachary. Siyempre, kung ayaw mo pa itong pakinggan ngayon, maaari natin pag-usapan sa ibang pagkakataon. Pero ngayon, hahanapin ko si Olivia at tatanungin kung nasaan si Dr. Felch. Alam ko na ang gusto mong sabihin. Si Ellie ang anak ko, at hinding-hindi ko siya pababayaan. At sabay na hahanapin ko kung sino ang may sala at papatayin ko siya kahit sino pa siya. Pagkasabi niya nito, tumalikod si Charlotte at lumakad palabas. Nang malapit na siya sa pinto, muli niyang nilingon ang larawan ng pamilya. Napangisi siya, para saan pa ang ganitong klaseng bagay? Patay na ang dating Charlotte Wind. Yumanig sa kaibuturan ni Zachary ang mga salitang iyon. Akala niya ay may pag-asa pang maisalba ang lahat. Sa kasamaang palad, ang galit ay lumalim na kay Charlotte at kumalat sa buong pagkatao niya. Hindi sapat ang pagbabalik ng magagandang alaala. Gayunman, hindi siya susuko. Kung hindi kayang pawiin ng mga alaala ang galit sa puso ni Charlotte, paano naman kaya ang mga bata? Baka sila ang susi, kailangan lang ng paraan. Kabanata 950. Habang paalis na si Charlotte mula sa silid ni Zachary para mananghalian, nasalubong niya si Cynthia na may dalang first aid kit sa kamay. Sa di inaasahang pagkikita, kinabahan si Cynthia. Agad siyang tumabi para bigyang daan si Charlotte. Saglit na tumingin si Charlotte sa kanya at saka ito dumaan. Dahil sa labis na kaba, hinintay muna ni Cynthia na makababa si Charlotte bago niya itinaas ang ulo para tingnan ito. Isang di maipaliwanag na damdamin ng galit at selos ang sumiklab sa dibdib niya habang nakatingin sa likuran ni Charlotte. Miss Wind, handa na po ang tanghalian. Masiglang inanyayahan ni Mrs. Ralston si Charlotte sa hapagkainan. Kumakaway ito habang nagsabi, "Inihanda ko po ang lahat ng ito para sa inyo. May hot cross bunnies at mac and cheese din." Habang sinusuri ni Charlotte ang masaganang pagkain sa mesa, natuwa siya nang makita ang mga paborito niyang pagkain at roast tea. 2 taon na naming hinintay ang pagbabalik mo. Buong pusong alaga ang ipinakita ni Mrs. Ralston kay Charlotte na parang sariling pamilya. Mainit at magiliw ang kanyang tingin. Naalala ko ang bawat pagkain gusto mo at pati na ang tsaa na paborito mo. Alam ko rin na gusto mong umupo sa tabi ng pader. Halika na rito at umupo ka na. Salamat, Mrs. Ralston. Malalim ang pagkakatama ng sinabi kay Charlotte. Dati, iniisip ko na isa akong hangal at walang kwenta. Pero ngayong napagtanto ko kung gaano kabuti ang pakikitungo ng mga matagal ng kasambahay sa akin, napagtanto ko na hindi pala ganun kasama ang dati kong sarili. Walang anuman, pamilya tayo. Inilapag ni Mrs. Ralston ang napkin sa kondongan ni Charlotte. Sina Robbie at Jamie ay hindi na nakapaghintay kaya nakakain na sila. Marahil ay natutulog na sila ngayon. Sasabay din si Ginoong Zachary mamaya. Sige, maikling tugon ni Charlotte. Nang handa na siyang kumain, maingat na nagtanong si Mrs. Ralston. Miss Wind, nasaan si Mrs. Berry? Kasama mo ba siya? Kumusta na siya? Nang inig si Charlotte nang marinig ang pamilyar na pangalang iyon. Nahulog mula sa kanyang kamay ang kutsara na pilak at tumama ito sa plato ng may matinis na tunog. Bakit, may nasabi ba akong mali? Nag-aalala si Mrs. Ralston nang makita ang kakaibang reaksyon ni Charlotte. Huwag kang magagalit sa pagtatanong ko kay Mrs. Berry. Naging mabuting magkaibigan kami noong nandito siya. Miss na miss ko na siya nitong 2 taon. Kaya gusto ko lang malaman kung kumusta na siya. Pumanaw na si Mrs. Berry. Mahinang sabi ni Charlotte habang nakayuko ang ulo. Napahinto si Mrs. Ralston ng ilang saglit. Nang makabawi ng ulirat, nagtanong pa ito. Anong nangyari? Ayos naman siya nang umalis. Nagplano pa nga kaming bumalik sa probinsya ng sabay. Pinatay siya. Pigil ang boses ni Charlotte. Maghihiganti ako para sa kanya. Paanong nangyari ito? Gulat na gulat si Mrs. Ralston. Bumagsak ang luha sa kanyang pisngi habang sumisidhi ang sakit sa kanyang puso. Kumusta ka naman, Miss Wind? Paano mo nalagpasan ang 2 taon na mag-isa? Hindi may pinta sa isipan ni Mrs. Ralston kung anong pinagdaanan ni Charlotte nitong mga nakaraang taon. Ang trahedyang sinapit ni Mrs. Berry ay tiyak na matinding tama kay Charlotte. Kung hindi, hindi niya babaguhin ang pagkatao niya at hindi niya nanaisin na maging makapangyarihan. Ayos lang ako, nakaraan na ang lahat, ngumiti si Charlotte. Mabuti na ako ngayon.
Wala nang naglalakas loob na apihin ako. Silly child, namumuo ang luha sa mata ni Mrs. Ralston. Napahinto ang tibok ng puso ni Charlotte nang marinig ang mga salitang iyon. Agad niyang naalala kung paano siya pinapalakas ng loob ni Mrs. Barry sa tuwing siya'y nalulungkot. Silly child, huwag kang matakot. Paprotektahan kita, kahit ano pa ang mangyari. Paano nagawa ng isang tao na saktan ang isang napakabait na tulad ni Mrs. Barry? Habang malalim siya sa pag-iisip, biglang tumakbo ang isang gwardiya papunta kay Ben at nagulat. Ben, nakatakas si Sharon. Ano? Utos ni Ben, habulin siya at ibalik agad. Tinutugis na po siya ng mga tao natin. Gamit niya ang isa sa mga sasakyan. Lupin, tawag ni Charlotte. Nandito ako. Sa isang iglap ay pumasok si Lupin kasama ang 2 bodyguards. Tiningnan niya si Ben ng masama at napasimangot. Ang mga knock, puro palpak.